Mother Tongue, Quarter 1, Week 8. Teacher Jazz Patio. Abangan ang dulo ng video dahil pumili ako ng mga comments na mula sa inyo. Magandang araw sa inyo mga bata. Handa na ba kayong makinig at matuto? Magaling! Ako nga pala si Teacher Jazz Patio, ang gurong laging alerto na makakasama nyo sa inyong pagkatuto. Kaya halika na, mag-aral na tayo! Pag-aaralan natin ngayon ang Mother Tongue, Quarter 1, Week 8. Makilala ang salitang binubuo ng mga titik o letra. Narito ang mga dapat nating tandaan. Una, ihanda ang inyong lapis at papel upang makasabay ka sa ating leksyon. Ikalawa, ihanda ang inyong module at buksan ito sa pahina 36. Ikatlo, gamitin ang mata at tenga upang maunawaan ang ating leksyon sa araw na ito. Bago natin simulan ang ating leksyon, halika, umawit muna tayo. Ang pamagat ng awit ay, halina't mag-aral tayo. Mga bata, halina't mag-aral tayo upang tayo ay lalo pa matuto. Maganda na nga kayo, halina at mag-aral na tayo. Ibukas ang ating isip, ituon ang mga mata nyo, makinig mga bata, halina't mag-aral tayo upang tayo ay lalo pa matuto. Maganda na nga kayo, halina't mag-aral na tayo. Hayan, handa na tayo ngayong mag-aral. Pagkatapos ng araling ito, inaasahan na ikaw ay makakakilala ng salitang binubuo ng mga titik o letra na may tamang pagkasunod-sunod. Masabi ang naiisip gamit ang mga salita na may tamang spelling. Magrupo ang mga salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, lugar o pangyayari at masabi ang katapusan ng isang kwento. Ang titik o letra, pag pinagsama-sama ay nakabubuo ng salita. Ang mga letra ay dapat tama ang pagkakasunod-sunod para mabuo ng tama ang salita. Halimbawa, mata, mata. Tayo ay nakabuo ng salitang mata dahil sa pagsama-sama ng mga titik o letra. Tingnan ang larawan. Isa-isahin kung paano ang tamang pagkakasunod-sunod ng letra at tamang spelling nito. Uulitin ko mga bata. Tingnan ang larawan. Isa-isahin kung paano ang tamang pagkakasunod-sunod ng letra at tamang spelling nito. Unang bilang. Ano ang nasa larawan? Tama, ito ay baboy. Basahin natin ang salitang baboy. Baboy. Tama ba ang spelling nito? Tama, ang baboy ay ini-spell ng B-A-B-O-Y.
Y. Baboy. Pangalawang bilang. Ano ang nasa larawan? Tama, ito ay kambing. Basahin natin ang salita mga bata. Kambing. Ito ba ang tamang spelling ng salitang kambing? Oo, tama. Ito nga ang tamang spelling ng kambing. Spell natin. K-A-M-B-I-N-G. Kambing. Pangatlong bilang. Ano ang nasa larawan? Tama, ito ay ilaw. Ito ba ang tamang spelling ng ilaw? I-L-A-W? Tama, yan nga ang tamang spelling ng salitang ilaw. Pang-apat na bilang. Ano ang nasa larawan? Tama, ito ay atis. Ito ba ang tamang spelling ng salitang atis? A-T-I-S? Tama, yan nga ang tamang spelling ng salitang atis. Panlimang bilang. Ano ang nasa larawan? Tama, ito ay manika. Ito ba ang tamang spelling ng salitang manika? M-A-N-I-K-A? Tama, yan nga ang tamang spelling ng salitang manika. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Tingnan kung tama ang pagkakasunod-sunod ng letra para sa pangalan ng mga bagay. Kopyahin sa sagutang papel ang mga salitang tama ang pangalan ng mga bagay o larawan. Uulitin ko mga bata. Tingnan kung tama ang pagkakasunod-sunod ng letra para sa pangalan ng mga bagay. Kopyahin sa sagutang papel ang mga salitang tama ang pangalan ng mga bagay o larawan. Unang bilang. Ano ang nasa larawan? Tama, ito ay baso. Tama ba ang spelling ng baso? Kung ito ay tama, isulat sa inyong sagutang papel. Pangalawang bilang. Ano ang nasa larawan? Tama, ito ay kandila. Kandila. Tama ba ang spelling ng salitang kandila? Pangatlong bilang. Ano ang nasa larawan? Tama, ito ay kabayo. Kabayo. Tama ba ang spelling ng salitang kabayo? Pang-apat na bilang. Ano ang nasa larawan? Tama, ito ay lampara. Lampara. Tama ba ang spelling ng salitang lampara mga bata? Panlimang bilang. Ano ang nasa larawan? Tama, ito ay ulap. Ulap. Tama ba ang spelling ng salitang ulap mga bata? Pang-anim na bilang. Ano ang nasa larawan? Tama, ito ay upuan. Upuan. Tama ba ang spelling ng salitang upuan mga bata? Gawain sa pagkatuto bilang 2. Basahin ang mga salitang tumutukoy sa pangalan ng tao, bagay o lugar na nakasulat sa ibaba. Lagyan ng halimbawang tiyak na pangalan ang mga ito. Kopyahin sa sagutang papel. Unang bilang.
nanay, nanay. Lagyan ang patlang ng tiyak na pangalan ng nanay, nanay. Maaari mong ilagay ang pangalan ng iyong nanay sa patlang. Pangalawang bilang, babae, babae. Sumulat sa patlang ng halimbawa ng tiyak na pangalan ng babae. Pangatlong bilang, pahayagan, pahayagan. Sumulat ng halimbawa ng tiyak na pangalan ng pahayagan. Pang-apat na bilang, aso, aso. Sumulat ng halimbawa ng tiyak na pangalan ng aso. Panlimang bilang, araw, araw. Sumulat ng tiyak na pangalan ng araw. Pang-anim na bilang, lugar, lugar. Sumulat ng tiyak na pangalan ng lugar. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Tingnan ang kahon ng mga salita. Isulat sa sagutang papel ang mga salitang tumutukoy sa pangalan. Ilagay ang tao, bagay, hayop o lugar. Uulitin ko mga bata. Tingnan ang kahon ng mga salita. Isulat sa sagutang papel ang mga salitang tumutukoy sa pangalan. Ilagay ang tao, bagay, hayop o lugar. Unang salita, kambing. Kambing. Ito ba ay tao, bagay, hayop o lugar? Susunod, tasa. Tasa. Ito ba ay tao, bagay, hayop o lugar? Susunod, kalabaw. Kalabaw. Ito ba ay tao, bagay, hayop o lugar? Susunod, bintana. Bintana. Ito ba ay tao, bagay, hayop o lugar? Bukid. Bukid. Ito ba ay tao, bagay, hayop o lugar? Babae. Babae. Ito ba ay tao, bagay, hayop o lugar? Batangas. Batangas. Ito ba ay tao, bagay, hayop o lugar? Brenda. Brenda. Ito ba ay tao, bagay, hayop o lugar? B-boy. B-boy. Ito ba ay tao, bagay, hayop o lugar? Takip. Takip. Ito ba ay tao, bagay, hayop o lugar? Lobo. Lobo. Ito ba ay tao, bagay, hayop o lugar? Gawain sa pagkatuto bilang 4. Ayusin ang mga letra para makabuo ng salita. Ulitin ang pagsulat kung hindi tama ang pagkakabuo ng salita. Uulitin ko mga bata. Ayusin ang mga letra para makabuo ng salita. Ulitin ang pagsulat kung hindi tama ang pagkakabuo ng salita. Unang bilang, bata, bata. Tama ba ang pagkasunod-sunod ng mga letra upang mabuo ang salitang bata? Mali ang pagkasunod-sunod nito. Ayusin natin. Yan, tama na. Bata. B-A-T-A. Bata. Pangalawang bilang, kilala. Kilala. Tama ba ang pagkasunod-sunod ng mga letra
upang mabuo ang salitang kilala. Pangatlong bilang, kain, kain. Tama ba ang pagkasunod-sunod ng mga letra upang mabuo ang salitang kain? Kung hindi tama ay ayusin mo ito. Pang-apat na bilang, almusal, almusal. Tama ba ang spelling ng salitang almusal? Kung hindi ito tama ay ayusin mo ito. Panlimang bilang, pamilya, pamilya. Tama ba ang spelling ng salitang pamilya? Kung hindi ito tama ay ayusin mo ang spelling nito. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Isulat ang dalawang pangalan ng iyong kapatid o pamilya. Isulat ang mga salitang kasing tunog nito. Uulitin ko mga bata. Isulat ang dalawang pangalan ng iyong kapatid o pamilya. Isulat ang mga salitang kasing tunog nito. Isa na namang masayang talakayan ang natapos ngayong araw. Nawa ay marami kayong natutunan. Hanggang sa muli nating pagkikita. Muli ako, si Teacher Jazz Patio, ang gurong laging alerto na nakasama nyo sa inyong pagkatuto. Narito ang aking mga napiling mga komento. Thank you po, Ma'am Jazz. Malaking tulong po ito. Nakakakuha ako ng idea sa mga videos niyo po. From Mary Grace Balaoro. Thanks a lot, Ma'am, for all videos that you've shared with us. It's a big help for me. May God continue to shower you His knowledge and wisdom, and may God bless you always. From Cherry Rose Fedelin. Thanks you po, Ma'am Jazz. Malaking tulong po ito para sa akin at sa mga bata. From Donna Urlanda Soriano. Thank you so much, Teacher Jazz, sa pagbabahagi ng inyong kaalaman. Maraming bata po ang inyong natutulungan. God bless. From Leia Ages. Maraming salamat din po sa inyong lahat. Sana ay muli niyo akong samahan sa mga susunod pa.